Magandang araw, hapon o gabi mga kabayan. Heto na naman ang inyong lingkod, si Nano Manahan, upang muling makipagkwentuhan sa inyo. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng ating vlog. Hello everybody and welcome to my channel, Empowered by Nano. Ngayong araw, may mainit tayong balita or updates para sa dalawang sektor na dapat laging inuuna, ang ating mga persons with disabilities at ang ating mahal na lolos at lolas. Kaya kung isa ka sa kanila o may pamilya kang kabilang sa mga grupong ito, tutok lang dahil siguradong makabuluhan at makatotohanan ang usapan natin ngayon. Una nating talakayin ang tungkol sa bagong ID, bagong sistema para sa PWDs. Ngayong Hulyo, ilulunsad ng National Council on Disability Affairs, NCDA, ang pilot implementation ng bagong Unified PWD ID system sa buong bansa. Kasama sa unang rollout ang 200,000 PWDs mula sa 35 LGUs na pipiliin base sa dalawang bagay. Una, yung mga lugar na may ulap ng peking PWD ID. Pangalawa, at mga LGUs na kusang nagpakita ng interes sa programa. Kasama sa mga pilot areas ang NCR, Pasay at Muntinlupa, Pangasinan, Dagupan, San Carlos, Urdaneta, Alaminos, Bulacan, San Rafael, Baliwag, Malolos, Bukawi, Giginto at marami pa. Rizal and Cavite, Cainta, Antipolo, Carmona, Laguna, Santa Rosa, Pila, Camarines Norte, Daet, Aklan, Kalibo, Bohol, Kandihay, Bukidnon, Malaybayay, South Cotabato, Coronadal, Sorula, at Maguindanao, Parang. Ang bagong ID ay mas matibay at sigurado. Ang ID ay available sa dalawang format. Physical PVC card na may RFID, may high security features. Hirap pikein. Digital version, ma-access via mobile application or web portal. May QR code para sa mabilis at ligtas na verification. Executive Director Glenda Rilova ng NCDA said it best. Kapag ipinakita ng PWD ang ID na ito, hindi na kailangan ng tanong-tanong. The card speaks for itself. Authentic, registered, verified. Ang application ay digital na rin. Pwedeng online, pero bukas pa rin ang PIDAW. Offices para sa walk-in applicants. Basta may kompletong dokumento, go na yan. At ang physical cards, darating na sa Oktubre. Ang totoo, sobrang laki ng problema sa peking PWD ID. Ayon sa BIR, halos 88.2 billion pesos ang nawalang buwis noong 2023 dahil sa peking ID. Kaya ang Unified ID system ay may single design, single issuing authority, direct link sa national ID at e-verifier systems. Mas kontrolado at secure na central database. Ang layunin, authenticity, transparency, at tamang benepisyo para sa totoong PWD. Remember, under RA 10754, may karapatan ang mga PWDs sa 20% discount at VAT exemption sa mga produktong para sa kanilang sariling gamit o serbisyo. Pero dapat totoo ang ID at yan ang inaayos ng bagong sistema. At para sa inyong kaalaman, mga kabayan, ang Proclamation number 597 ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagdedeklara ng National Disability Rights Week tuwing July 17 hanggat 23. Isang buong linggo para igalang at itaguyod ang karapatan ng mga PWDs. Tamang-tama ang timing ng Unified ID System. Hindi lang update, kundi pagbabagong makabuluhan.
Mga kabayan, kung may PWD kayong kakilala o kamag-anak, ipasa ninyo ang video na ito. Maging parte tayo sa solusyon, hindi sa kalituhan. Tandaan, ang bagong ID ay PVC card na may RFID at pwedeng gamitin kahit offline. May digital version din na pwedeng i-access via application o website at may QR code pa para mabilis ang verification. And don't worry mga ka-PWD, kahit bago ang card, LGU pa rin ang mag-aasikaso ng verification via their PDAO office. Pero ang design at printing centralized na sa DSWD. Ibig sabihin, mas mabilis, mas sigurado, mas protektado. Kaya nga, masasabi natin na ito ay isang malaking hakbang para maiwasan ang fake IDs at maibigay ang tama at nararapat sa ating PWD community. Dumako naman tayo sa susunod na update. Babala para sa lahat ng lolo, lola at kanilang mga pamilya. Madalas ba ninyong itong makita o mabasa sa social media? 1,000 pension kada buwan. Fake news yan. Naglabas ng statement ng National Commission of Senior Citizens, walang approved na 1,000 monthly pension para sa lahat ng senior citizens under NCSC. Yung tinatawag na social pension for indigent senior citizens ay DSWD pa rin ang may hawak at ito'y para lang sa mga kwalipikadong indigent seniors. At ito pa, yung viral na post na nagsasabing makakakuha ka kaagad ng benepisyo pag nag-register ka online sa NCSC, hindi ito totoo. Ayon sa NCSC, huwag agad maniwala at huwag ipakalat ang ganitong klase ng fake news. Nakakapanlin lang ito at maaring magdulot ng maling pag-asa sa ating mga elderly. Para sa tunay at verified na updates, dumiretso lang sa www.ncsc.gov.ph o at NCSC Philippines sa Facebook, TikTok at YouTube. Ang NCSC ay committed sa pagbibigay ng tama, malinaw at updated na impormasyon para sa ating mga seniors. Mga kabayan, malinaw na habang may good news ay may fake news din. Kaya tayo ay dapat maging palaging matatag, alerto at mapanuri. Tumulong tayong ikalat ang tamang impormasyon para sa kapakanan ng ating mga PWD at lolos and lolas. Kung may natutunan ka sa episode na ito, i-like mo na ito, mag-comment kung anong masasabi mo at i-share mo na rin para makarating sa mas maraming tao. Ako si Nano at kita-kits muli sa susunod nating makabaluhang usapan dito sa ating YouTube channel, Empowered by Nano. Ingat tayo mga kabayan! Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Follow us on our Facebook pages. Ito po si Nano, ang nagsasabing, stay strong and be empowered. Bye!